May nabisto umanong kababalaghan sa mga Halloween project ng mga SK chairman ng dalawang mayamang barangay sa Makati. Suspendido na sila at pinakakasuhan ng DILG. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pagsusuri na ang corruption ay umabot na sa SK hanggang sa pinakamayaman na mga barangay. Isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla kanina na sinuspinde dahil sa umano'y katiwalian ang chairperson ng Sangguniang Kabataan ng dalawang barangay sa Makati City. Sina Natalia Tupas ng Barangay Dasmariñas at Cecilia Yabut ng Barangay Magallanes. Sabi ng DILG, mismong ang pamunuan ng barangay ang nagreklamo laban sa dalawa. Wala po kaming sinisino, kung maliit na barangay yan o maliit na mayaman na barangay, nawala na ang hiya. Mahiya naman kayo. Mayaman na nga kayo, magnanako pa kayo, di ba? Sabi ni Remulla, nag-ugat ang kaso ng dalawa sa 2025 Halloween project ng kani-kanilang mga sanggunian. 6 na buwang suspendido si Tupas dahil sa paghingi umano ng 20% na SOP o kickback sa supplier. Nagsumite rin umano si Tupas ng SK resolution na may pineke umanong pirma ng SK secretary. Tupas questioned the admissibility of evidence against her and denied wrongdoing. Kahit sa text, kahit sa tawag ay nakita ang lahat ng ebidensya. Nag-resign daw si Tupas noong March 8 pero sabi ng DILG wala pang notice sa Makati City LGU kung aprobado na ito. Inirekomenda ng DILG na kasuhan sa ombudsman si Tupas ng falsification of public documents. SK Chair Tupas will be charged criminally with direct bribery and violation of RA 3019 for demanding payment of an SOP kickback. She will be charged with falsification of public documents for falsifying the signature of their SK secretary and the subject resolution. The case will be filed with the Office of the Ombudsman. Sinubukan namin puntahan ang barangay hall na nasa loob ng gated na Dasmariñas Village. Pero sa guardhouse pa lang, ayaw na kaming papasukin. 3 buwan namang suspendido si Yabut matapos magsumite ng mga dokumento na pineke umano ang mga pirma ng mga SK kagawad. Kabilang dito ang isang nooy nasa ibang bansa. Inamin ni Yabut na si Kagawad San ay hindi pumirma ng dokumento pero sinabi niya na meron namang kanyang pahayag kaya na-approve yung signature. Sinabi niya rin na ito ay SOP na kahit wala doon, pwede pirmahan. Base sa mga dokumentong ipinakita sa amin ng barangay, inako ni Yabut ang mga nakitang irregularidad sa mga dokumentong isinumite sa Bids and Awards Committee, maliban sa mga pineking pirma na hindi raw niya alam. Inirekomenda ng DILG na kasuhan si Yabut maging ang SK Treasurer ng barangay ng falsification of public documents sa Ombudsman. Hindi pa tumutugon si Yabut sa hiling ng GMA News na panayam o pahayag. Sa isang pahayag, sinabi ng kapitan ng Barangay Magallanes na hindi nila ito kinukonsinte. Tutulong nila sila sa imbestigasyon ng DILG at Ombudsman sa kaso ni Yabut. Dahil sa mga ganitong kaso, rekomendasyon ni Remulla, buwagin ang Sangguniang Kabataan. Dahil sarili na lang diskarte lahat, naaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish na ang SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang. Ang SK, after the first year, sa buong Pilipinas, 50% attrition rate, 50% hindi na napasok. So, mag-a-appoint na lang ng OIC. Kasi nag-aasawa, nagkatrabaho, nag-aaral, hindi na kaya gampanan ng kanilang kapangyarihan. Ang isinusulong ng DILG, konseho ng barangay na lang ang magtalaga ng hahawak sa youth affairs ng barangay. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.